Samantala, update naman tayo sa lagay ng panahon ngayong ikalawang araw ng balik eskwela. Makakapalim natin ngayong umaga live si Ms. Glyza Esculiar, weather specialist mula sa Pag-asa. Ms. Glyza, good morning po. Good morning, Anjo. Nasa na po ngayon yung low pressure area na nakita natin? Ang low pressure area na ating minomonitor ay huling namataan natin alas 3 ng mga daling araw sa karagatan ng Corcuera, Lumblon. Tumaas po ba yung tsansa nito na maging isang bagyo? Sa ngayon, Anjo, ay mababa pa rin ang tsansa nitong maging isang bagyo at sa susunod na mga araw, inaasahan na ito po ay matutunaw din po. Ano po yung inaasahang galaw nitong low pressure area at saka saan po kaya ito posibleng magpaulan? Inaasahan po na ito po ay aakyat dito sa bahagi po ng Southern Luzon area at Central Luzon at ito po ay nasa West Philippine Sea na by Thursday. At inaasahan din po na by that time ay maari din po itong matunaw at apektado po nito at uulanin ang malaking bahagi po ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Asahan na po ang mga pag-ulan ngayong hapon hanggang early tomorrow po. So yung ating mga kababayan sa nabanggit ko pong mga lugar ay asahan po o magdala po tayo ng mga payong o mga pananggalang sa ulan. Ms. Glyza, last question no, kasi mainit itong mga nakarang araw. Gaano po kaya kalakas at karaming ulan ang dapat pangandaan ng mga kapuso natin? Etong mga areas na aking binanggit, kasama na rin po ang Isabela, Quirino at Aurora. Generally, light to moderate rains po ang inaasahan nating mga pag-ulan. Ngunit kung meron po mga thunderstorm ay asahan na rin po na bigla ang buhos ng malalakas na ulan. Although yung mga duration ng mga ganitong malalakas na ulan ay mga 1 to 2 hours lamang po. Maraming salamat at magandang umaga po, Ms. Glyza Esculiar, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.